Masama ang titig ni Gray kaya mabilis itong nagpaalam sa akin. Sino yung kasama mo? Imbes sagutin niya ang tanong ko, ito ang lumabas sa labi niya. Akaklase ko yun. Akala ko manliligaw mo. Hindi ko gusto ang lalaking yun. Huwag ka nang lumapit sa lalaking yun. Hitsura pa lang ng lalaking yun, hindi na mapagkatiwalaan, Christel. Napaawang ang labi ko sa narinig. Bakit parang may nagbago sa kanya? Sumakay ka na binuksan niya ang pinto ng kotse. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Ayaw mo ba akong makasama, Christel? Hindi na naman niya sinagot ang tanong ko. Napalunok ako. Gray ba? Ang rupok talaga ng puso ko pagdating kay Gray. Kay dali lang kasing kiligin ito kahit sa mga simpleng bagay pag-related kay Gray. Gusto kitang makasama, Gray, kinikilig kong sabi. That's good. Nasa loob na kami ng kotse niya, binaybay ang daan patungo sa kung saan. Hindi ko alam kung sana kami pupunta. Hindi naman ako nagtatanong sa kanya dahil nababalot ang puso ko ng matinding kilig. Ang saya-saya ko talaga. Sa wakas, nagbunga na rin ang effort ko na pagpapansin kay Gray. Rin ako sa kanya. I need some fresh air, Gray, I feel suffocated in this place. Hindi na din naman niya ako pinigilan kaya diretso akong lumabas. Hindi na mainit ang panahon kaya nakaupo ako sa buhangin habang nakatingin sa dagat. A distant, cold breeze caressed my skin, its touch a gentle reminder of the world beyond. Maya-maya lang, napatingin ako sa kung sino ang tumabi sa akin. Tatayo na sana ako nang si Harvey ang nakita ko. Please, huwag ka munang umalis. I need to talk to you. I feel incredibly guilty, Christel. I never meant to come between you and Gray. I'm sorry. Naudlot ang akmang pagtayo ko. Please don't think I'm disrespecting you or that I see you as a plaything. I really like you, Christel. I never intended to come between you and Gray, but I get frustrated with him. He accuses me of so many things. I just wanted to help when I saw you crying, and there was no malice in that. Who wouldn't be annoyed with Gray when he finds malice in everything? Kaya hindi ko mapigilan patulan ng kahibanggan niya kasi nababanes ako sa kanya. He become irrational. I'm sorry, Christel. Hindi ako nagsasalita. Gusto ko man magsalita pero tila naumid ang dila ko. Pero ngumiti din naman ako sa kanya kalaunan. Friends. Nakangiti akong tumango. Iba din ang talas ng dila niya. Tanga siya sa pag-ibig niya kay Gray pero maldita siya. If I'm a toy they both don't like, I'm still lucky because they're fighting over me. Unlike others who, whether they like it or not, are just cast aside and ignored. Just like you, ngumisi ako sa kanya. Halos nag-close open ang ilong niya sa sobrang inis. Humakbang ako para lampasan na sana siya. Pero bahagya siyang hamarang sa akin. Mukhang Katie ka na. Bakit hindi ka muna maligo? Aniya at pabigla niya akong itinulak. Ako lang sana ang mahulog sa tubig pero napahawak ako sa kanya kaya pareho kaming nahulog. Nahihirapan ako. Sanay akong lumangoy pero sa swimming pool, hindi ako sanay sa dagat. Isa pa nagkaroon ako ng cramps bigla kaya hindi ko maigalaw ang paa ko. Humingi na ako ng tulong pati na rin si Sophie. Na tulad ko nahihirapan rin lumangoy. Maya-maya lang, may tumalon sa tubig, at si Gray ang nakita ko. Pero imbes sa akin siya papunta, si Sophie ang nilapitan niya at bago pa tuluyang nagdilim ang paningin ko, kitang-kita ko ang mabilis na paghawak ni Gray kay Sophie. Natakot pa rin si Sophie. Sandaling napaawang ang labi ko sa narinig kay Gray. Ini-absorb ng isip ko ang sinabi niya na paratang sa akin. Hindi ko siya itinulak. Siya nang tumulak sa akin. Nahawakan ko lang siya kaya pati siya ay nahulog din. Pagtatanggol ko sa sarili ko na totoo naman. Umaasa ako na maniniwala si Gray sa akin. Buong akala mo ba talaga na mapaniwala mo ako Christel? I know you. You're AF asterisk etsking liar. Nagsinunggaling ka nga sa amin kaya napilitan ako na pakasalan ka. Tuluyan ang napatulo ang luha ko. He doesn't believe me. Gray, that's too much. Si Satcher. Too much. Anong tingin mo sa ginawa niya sa akin? Hindi ba too much? Kalayaan ko ang nawala sa akin, si Gray kay Satcher.
Hindi mo naintindihan bro, dahil hindi mo naman kalayaan ang nawala. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, sigurado akong magagalit ka rin ng ganito. Oo na, niloko na kita. Nagsisinunggaling ako sa inyo, napataas na ang boses ko. Pero hindi ako sinunggaling. At sa pagkakataon ito, hindi ako nagsisinunggaling. Hindi ko itinulak si Sophie. Siya ang tumulak sa akin. Siya, mangiyak-ngiyak kong sabi. Sobrang naninikip ang dibdib ko. Bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo? Please Sophie, huwag ka nang magsinunggaling. Nakikiusap na ang tinig ko. Umaasa ako na nakaramdam naman siya ng guilt at aminin naman niya ang totoo. Alam ko naman na hindi maniniwala si Gray sa akin kung hindi siya aamin sa kung ano talaga ang totoo. Gray, alam mong takot na takot ako kanina. You know na bumabalik ang phobia ko sa seawater dahil sa nangyari kanina. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako, si Sofia, umiiyak na ito. If a person has a phobia of seawater, they experience intense fear and anxiety, potentially leading to panic attacks, avoidance behavior, physical symptoms like nausea or dizziness, emotional distress, and obsessive thoughts about danger or drowning whenever they are near the sea or even think about it. Ang tanong ko sa iyo Sophie, kung talagang takot na takot ka sa seawater ngayon, bakit ka naglalakad sa tabing dagat, at hinayaan mo pang ang mabasa ang paa mo sa tubig nito? You should be hiding now. Kung may phobia ka talaga, kahit ang makita lang ang dagat ay talagang manginginig ka na sa takot. And don't even try to tell me that you just faced your fear, because that's not what I see. You were too confident in the water. I didn't see even a hint of fear in your eyes. It's impossible that you decided to confront your fear in just over an hour if you had developed a phobia again. Napanganga ako sa sinabi ni Satcher. Gusto ko siyang palakpakan. Nakaka-nosebleed talaga siya minsan. I hate you Satcher si Sophie, naiiyak na ito. Lagi ka nalang ganyan sa akin. Mula nung mga bata tayo, mainit lagi ang dugo mo sa akin. Hindi mo ako nagugustuhan kahit anong gawin ko. Ang bait-bait mo sa iba, tapos ang sama mo sa akin. Puno ng pagdaramdam ang tinig ni Sophie. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo Sophie. I am just stating a fact. Stating a fact. You're always like that. There's so much you don't know. You're insensitive. Damn you. Kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito dahil napaka-insensitive mo. Hindi ko alam kung insensitive ka o sadyang manhid ka. Suko na ako. I hate you. Si Sophie, nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa aming dalawa ni Satcher. Napanganga ako. Parang nakikita ko ang sarili ko kay Sophie. May gusto ba si Sophie kay Satcher? Selos ang dahilan kaya nakagawa ito ng hindi kanais-nais. Maya-maya lang, tumakbo palayo si Sophie. Tulong luha ito. At parang pinipiga ang puso ko nang sinundan pa talaga ito ni Gray. It's okay Christel. Please wag ka na sanang umiyak ito ang sinabi ni Satcher pero tumulo na talaga ang luha ko. Nasasakta na ako ng sobra. Sophie, wait, pidgel ni Gray sa matalik na kaibigan na si Sophie. Girl best friend talaga niya ito. He is 3 years older than him pero mag-best friend talaga silang dalawa. Halos sabay naman kasi silang lumaki nito dahil anak ito ng kasosyo sa negosyo ng daddy niya. Gray, I'm sorry. I know you will be angry with me. But Christel is telling the truth. I don't know, this isn't me. I got jealous of your wife, so I planned to hurt her. I wanted her to feel what I felt. I was so jealous when I saw the two of them, her and Satcher, arriving together. Narinig din niya nung nag-uusap tayong dalawa tungkol sa laruan. Sinadya ko yun. Hindi ko naman ini-expect yung sagot mo, kaya gago ka rin. Kanina naman, hindi ko napigilan ang sarili ko na insultuhan ang asawa mo at itulak ito dahil sa galit ko. Nakita ko kasi sa cellphone ni Satcher na silang dalawa ng profile picture nito. I'm so jealous, Gray. This isn't me. I'm leaving, Gray. I'm going back to Manila and straight to America. Susundan ko na lang si mommy doon, lagi naman niya akong kinukulit na doon na ako sa kanya. Wala na din naman natitira sa akin dito. May bago pamilya na si daddy. And there's nothing good happening between Satcher and me while I'm here. I don't want this anymore.
Being jealous is exhausting. I don't recognize myself anymore. I feel like there's something wrong with me. I probably need to see a doctor, baka nabaliw na ako sa pag-ibig. I'm sorry, Gray. I hope Christel can forgive me too. I regret what I did. I'm sorry. Sunod-sunod na sabi nito, tulong luha ito, suko na talaga ko. Sana susuko na rin si Christel sa'yo kasi gagaw ka. Napanganga siya dahil sa huling katagan na nanulas mula dito. Pagkatapos nitong magsalita, tinalikuran siya nito, para iwan na. Pero hinawakan niya ang pulsuhan nito kaya napigilan niya ito sa akmang pag-alis nito. Tulong luha pa rin itong napalingon sa kanya. Advice ko sa'yo Gray, ayusin mo ang pagsasama niyong dalawa ng asawa mo. Hindi habang buhay kaya namin magtiis, susuko din kaming mga babae. Tulad ko. Sinusukuan ko na si Satcher pero susubukan ko munang gawin ang last plan ko pag hindi pa ako magtatagumpay dito, iiwan ko na si Satcher. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Napaawang ang labi niya. Kunot-noo siya. Anong last plan mo? Gawin ang ginawa ni Christel. Walang pag-alinlangan ang sagot nito. What the? Sophie, don't do that. Hayaan mo ako ang gumawa ng paraan para mapalapit kayo, huwag kang gumawa ng paraan na mas lalong ikakagalit ni Satcher sa'yo. Napaiyak lang ito, pero tumanggo naman ito. Tulong luha naman iniligpit ni Christel ang mga gamit niya. Aalis na siya. Uuwi na siya. Uuwi na din naman si Satcher kaya sasama na siya dito. Si Satcher naman ang kasama niya sa pagpunta dito. Ayaw niyang sumabay kay Gray, baka isasabay pa nito si Sophie at kawawa na naman siya. Talaga siyang panindigan. Hindi talaga niya kayang panindigan ang sinasabi niyang iiwan muna niya ito at ayaw muna niya itong makita. Here she stand again, ensnared by the folly of her affection for him. Despite all the scars upon her heart, it now finds delight in him once more. Mabilis lang inayos ni Gray ang mga gamit ni Ro. Nakatayo lang siya habang sinusundan ito ng tingin. Maya-maya lang, sabay na silang humakbang para umalis. It felt like she was walking on clouds as Gray held her hand. Suddenly, he seemed affectionate towards her. Perhaps he felt guilty about what was happening, hence his sudden sweetness towards her. Kung ano pa man ang dahilan ay kailangan niyang ipagpasalamat. Dapat niyang ipagpasalamat ang kunting affection mula dito. Ganyan kabaliw ang puso niya para kay Gray. Nasa loob na sila ng kotse ni Gray. Hindi pa nito pinaandar ang kotse na parang may hinihintay. Nakapag-text na siya kay Satcher na hindi na siya sasama dito dahil kay Gray. Saan na ngayon ang pinsan ko? Tanong ni Gray sa kanya. Bakit? Kunot-noo siya. Sabihin mo sa kanya na hintayin ka sandali. Ano? Bakit? Nabura bigla ang kilig niya. Just do what I say. Naguguluhan man siya pero ginawa pa rin niya ang sinabi nito. Pagkatapos niyang mag-text kay Satcher, para siyang binato ng katotohanan nang nakita niya si Sophie. Hila nito ang trolley bag nito at palapit ito sa kotse ni Gray. Walang hiya talaga ito si Gray. Sabi na nga ba niya, makakasama nilang dalawa si Sophie. Teka lang, ang inutos ba ni Gray sa kanya ay nangangahulugan na kailangan na niyang umalis dahil si Sophie naman talaga ang gusto nitong makakasama pa uwi. At doon na siya sasama kay Satcher. Agad na nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya. Ang sama-sama talaga ni Gray. Judas. Ang tanga niya talaga. Pinaasa na naman siya nito. Mas lalo siyang nainis nang binuksan nito ang pinto sa bungad nito nang tuluyan nang nakalapit si Sophie. Lumingon muna ito sandali sa kanya. Sandali lang, what the f***? Bakit mo ako sinampal? Galit na tanong nito. Hindi na kasi niya napigilan ang sarili at nasample ito sa sobrang inis na naramdaman niya. Walang hiya ka Gray. Lagi mo na lang akong pinapaasa, napatulo na naman ang luha niya. Sour. Despite being childhood friends, the two never grew close because Satcher consistently harbored ill feelings towards Sophie. He claimed not to be angry, but who knows? What? Laking matang sambit ni Sophie. No, Gray, kaya ko naman mag-isa kung hindi nyo talaga ako pwedeng isabay ni Christel. I am fine. Nakakahiya naman kay Satcher, ayaw kong sumabay sa kanya. Tanggi agad ni Sophie. Hinintay niya na may sasabihin naman na maganda ang pinsan niya para hindi na mahiya si Sophie na sumabay pa dito. Pero, ganun naman pala. Sige, mauna na ako sa inyo.
Si Satcher na humakbang palapit sa driver's side ng kotse. Binuksan nito ang pinto ng kotse pero napatigil ito sa akmang pagpasok nito nang nagsalita si Sophie. Nakakainis ka, Satcher. Utterly insensitive, Sophie's voice quivered with frustration. You're just going to let me travel alone. You know I don't have a car. Couldn't you muster even a shred of sympathy for me? Her words were edged with resentment. What do you think you are? Just so you know, I don't have any feelings for you anymore. Kasi ang pangit ng ugali mo. Kung gaano ka kagwapo, ganyan din kapangit ang ugali mo. Are you getting in or not? Sakar's face betrayed his irritation. If you want to hitch a ride back with me, then get in the car. You talk too much, he added before finally getting into the car. Napalunok naman si Sophie, saka ito nagmamadaling pumasok sa loob. Agad naman pinatakbo ni Satcher ang kotse nang tuluyan nang nakapasok si Sophie. Medyo naboboard na si Christel, hindi naman kasi bumalik agad si Gray. Lalabas na sana siya ng kotse nang nakita niya si Gray na naglalakad. Ilang minuto lang ay nasa loob na ito ng kotse. You slap me, Christel. Sa buong buhay ko, ngayon ko pa naranasan ang masampal, madiin na sabi ni Gray sa kanya. Aminado siya na agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi naman niya sinasadya ang nagawa niyang pagsampal dito kanina, dala lang iyon ng galit at frustration niya. Buong akala naman kasi niya na niloloko na naman siya ni Gray. I'm sorry Gray, hindi ko sinasadya na sampelan ka. Nagsumamo ang titig niya dito. You need to be punished, Christel. Anito, she gulped. What punishment could he have possibly thought of now? What kind of punishment, Gray? Napatanong siya. But, instead of answering her, he quickly closed the distance between their lips with a passionate kiss. She was taken aback, but soon found herself kissing him back just as fervently. She immediately lost her composure because of his passionate kiss. She felt his hand travel up my thigh, caressing it, while her own hands were pressed against his broad chest. Ito man ang sagot niya pero masaya pa rin ako. My heart and mind are filled with hope that my greatest dream will come true. Ang mahalin din ako ni Gray. Tulad ng palem ko kay Gray kanina, nasa condo unit nga ako ni Summer ngayon, dahil plano namin ang sabay mag-aral. Pareho naman yung course naming dalawa na tungkol sa business. Napagpasyahan na rin naming dalawa ni Summer na magseryoso na dahil hindi na kami bumabata. 22 years old na kami pareho. Dahil afternoon ang schedule namin bukas, kaya plano naming mag-aral hanggang umaga. Mas masarap kasing mag-aral pag madaling araw hanggang umaga. May sarili na talagang condo unit si Summer dahil gusto na niyang bumukod, habang ang kakambal naman niyang si Savvy ay bumalik sa mansyon ng pamilya nila mula nung iniwan ito ng asawa nito. Angela had truly given up, she had really left Savvy. Hindi siya tutulad kay Angela. Hindi niya iiwan si Gray. She wouldn't give up on him, even if it meant her love for him would be the death of her. Akala ko ba mag-aaral tayong dalawa? Bakit panay ang check mo dyan sa cellphone mo? Tanong ni Summer sa akin. Pareho kaming nakaupo lang sa sahig, at nagkalat ang aklat naming dalawa. Hinihintay ko kasi ang reply ni Gray sa akin. Uuwi na tayo after that. Ano pero, I have work early tomorrow too, Christel. I also need some sleep. Bakit ka pa pumunta dito, Gray? Bakit hindi ka nalang natulog sa kama? Di ba, nagpaalam na sa'yo si Christel? Sunod-sunod na tanong ni Summer. Hindi sumagot si Gray. Gray, it's undeniable. Hindi ka makatulog, di ba? Hindi ka makatulog pag wala sa tabi mo si Christel. Magsabi ka ng totoo, nasanay ka nang nasa tabi mo si Christel. Dagdag pa ni Summer, pinanlakihan ko siya ng mga mata. Baka may rita na si Gray at iwan pa ako. Christel is my wife. Natural lang na hanap-hanapin ko siya, my dear cousin. I hadn't realized how much I've come to rely on her presence. Sagot ni Gray na nagpalunok sa akin. Sign na ba ito na mahal na rin ako ni Gray? Ang saya-saya ko. Mukhang dinining na ng Panginoon ang panalangin ko. Sumama nga ako kay Gray, kahit pa nagpaalam na ako sa kanya na kay Summer ako matutulog. Bakit daw ako makikitulog sa iba kung may sarili kaming bahay?
Nagising ako nang narinig ko ang pagtunog ng alarm clock. It's already 7 in the morning. Kailangan ko na palang bumangon para ipagluto ng agahan si Gray. Maaga ang pasok niya sa kumpanya. Maingat kong inalis ang braso ni Gray na nakayakap sa akin. Umungol siya at mas lalo niyang iniyakap ang braso niya sa akin. Hindi ko na ito kayang alisin kasi bumibigat ito bigla, mahigpit din ang yakap niya sa akin. Gray, kailangan kong magluto. It's already 7 gusto ko pang matulog Christel, alauna pa naman ang klase mo, di ba? Oo nga, pero ikaw, baka malate ka, I am the boss, Christel. Putol niya sa iba kong sasabihin. Matulog pa tayo. Napangiti ako. Maya-maya lang napaungol ako nang naramdaman ko ang kamay ni Gray sa dibdib ko. Nilalaro ng daliri niya ang N***papol ko. Naramdaman ko ang labi niya na lumakbay sa likod ko. G. Gray, pongol kong sabi. Akala ko bang matutulog lang tayong dalawa. Hindi ako makatulog kung may nagising sa akin. Kasalanan mo ito Christel, binabaliw mo ako ng sobra. Napalunok ako. Nababaliw ka sa akin Gray. Ibig bang sabihin nito, mahal mo na ako Gray? Tanong ko. Umaasa na magpapasaya sa akin ng sobra ang maging sagot niya. Ikaw talaga, hayaan mo na nga ako. Grabe, kahit asawa mo na yan, natutula ka pa rin. Anong magagawa ko? Ganito ko kamahal si Gray. Take good care of my cousin, Gray, Summer said with a grin. Do you know she's still completely mesmerized by you? It's okay for her to be mesmerized, as long as it's by me and not by anyone else, Gray said with a smile. Right, baby. I simply nodded in response to Gray's words, feeling an overwhelming giddiness. My heart fluttered wildly, like a worm touched by salt. Maya-maya lang, nagpaalam na kami ni Gray kay Summer. Nasa loob na kami ng kotse ni Gray. Mom invited us for a dinner. Ani ni Gray sa akin, napatingin ako sa kanya. Busy siya sa pagmamaneho. I'm nervous. Since Gray and I got married, this will be the first time I'll be seeing his parents again. I was so embarrassed during our wedding. Plus, I feel ashamed because I was so desperate when I told them I wanted Gray to marry me. Hininto ni Gray ang kotse dahil sa traffic. It's okay baby, hinawakan niya ang kamay ko. Everything is fine. We'll show my parents that our relationship is going well. Tumango lang ako. Medyo gumaan din naman ang pakiramdam ko. Pagkadating namin sa penthouse ay agad akong naghanda para sa pag-alis namin ni Gray. Medyo malayo-layo din ang biyahe namin, nasa Tagaytay kasi ang mansyon ng pamilya niya. Isang simpleng dress lamang ang isinuot ko at hindi rin ako masyadong naglagay ng makeup sa mukha. Pagkatapos ng halos 2 oras sa biyahe namin, nakarating na rin kami ni Gray sa mansyon ng pamilya niya. Nakangiti naman kaming sinalubong ng mommy niya. Ang bata pa rin tignan ng mommy afya ni Gray, parang hindi ito tumatanda at napakaganda pa rin ito. Idagdag pa na maaliwalas ang mukha nito, magaan ang aura nito. Ang daddy Seyfried naman ni Gray ay medyo seryoso. Bata pa din ito tignan at kamukhang kamukha si Gray dito. Parehong maganda ang traito sa akin ng mag-asawa kahit pamalakas ang loob ko noon na hilingin sa kanila na dapat akong pakasalan ni Gray. I can't help but smile and dream whenever I glance at Gray's parents. The way they look at each other clearly shows how deeply in love they still are. I can't help but dream that Gray will love me in the same way his father loves his mother. And that Gray and I will be together forever. Hindi namin nakakasama sa dinner ang mga kapatid ni Gray at ang pamilya ng mga ito. Napag-alaman ko na nasa ibang bansa na pala naninirahan ang buong pamilya ng Kuya King niya. Pinili daw ng mag-asawa na doon manirahan sa ibang bansa para na rin sa bagong simulan ng mga ito at peace of mind. Wala akong masyadong alam sa buong istorya pero ang asawa kasi ng Kuya King ni Gray ay aking kapatid nito. Simple lang. Black and white ang kwarto niya. Lalaking lalaki tignan. Ilang babae na ba ang dinala mo dito sa kwarto mo? Hindi ko mapigilan itanong kay Gray. I tried to ignore the pain I felt from what Gray said in the dinner and put myself back in a good mood. Maliban sayo, 2 pa lang bakit parang nenas ako sa narinig. Nagtatanong pa ako, hindi ko din naman magugustuhan ang sagot niya,
ang unang babae na nakapasok dito at kilalang kilala ako ay si Sophie, parang playground naming dalawa ang kwarto ko noong mga bata pa kami. Ang pangalawa ay si Margaret, yung sinasabi ko sa'yo na naging girlfriend ko noong nag-aaral pa ako sa ibang bansa, and we're living together. Isinama ko siya dito minsan sa isang bakasyon. I was just 18 at that time umupo ako sa kama. Kahit naiinis ako sa narinig ko sa kanya, nanatili pa rin ang ngiti ko. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone niya. Agad naman niya itong sinagot. Pero mas tumindi lang ang pagseselos ko nang narinig ko kung sino ang tumawag sa kanya. Agad din naman niyang tinapos ang tawag, "Dito ka muna, aalis lang ako sandali," sabi niya sa akin pagkatapos niyang tapusin ang pag-uusap nila ni Sophie sa cellphone. "Saan ka pupunta?" "Pupuntahan ko si Sophie. She needs me."